Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, segue naman tayo mga Lodi Cake sa differential equations. So ang problem natin is came from one of our subscribers, Jobert Molino, and shoutout sa mga taga PRMSU dyan. And thank you so much mga Lodi sa patuloy na support nyo sa channel ni Sir IJ. Okay, so ang problem ni Idol is obtain the general solution of the differential equation. So for multiplied by the 7th derivative. So, pwede natin siyang gawin na, or basahin na 4d to the 7th minus 9d to the 5th plus 3d to the 4th plus 5d cubed plus 9d squared plus 28d plus 12 is equal to 0, mga idol. Ay, wait lang. Parang ang given nata dito must be 12y. Sorry. Equals 0. Okay. So, paano ba natin sinusolve yan, Sir IJ? So, first step, so we have to make sure na meron tayong, i-convert natin to into its auxiliary equation. Auxiliary equation. So, yung madali lang naman siya, medyo nakaka-drain lang yung mga Lodi, yung sa pagkuha ng roots. So, kapag d to the 7, so pwede mo siyang gawin ng 4m to the 7. Kumbaga, yung per derivative is m. Okay, minus 19m to the 5th. Minus 3m to the 4th plus 5m cubed plus 9m squared plus 28m. Kapag plus y mga Lodi Cakes, wala na siya. So, kumbaga gagawin nyo lang siyang plus 12 equals 0. So, the main problem here is we have to solve, Sir IJ, for the 7 roots. Bakit 7, Sir IJ? Kasi that is the highest degree of our polynomial equation. Kung ilan po yung degree, that is the number of roots. So, kailangan nating malaman lahat ng roots niyan and then i-convert natin siya dun sa magiging general solution na in terms of E, or depende kasi kung may karoon ng imaginary, magkakaroon ka ng trigonometric, etc. So, paano ba natin kukunin yung solution yan, Sir IJ, mano-mano? Siyempre, calculators aren't allowed, especially dun sa mga undergrads natin. So, ang gagawin natin, mga Lodi Cakes, is gagamit tayo ng rational root theorem. Rational root theorem. So, paano ba natin, ano ba ibig sabihin yan, Sir IJ? So, yung mga possible roots ng isang polynomial equation is yung factors nito plus or minus that can be negative or positive all over the possible factors of this one. So, ano ba mga possible factors ng 4? 1, 2, 4. Ang 12, 1, 2, 3, 4, 6, and 12. So, kumbaga, kunyari, start tayo sa 12 tsaka sa 1. So, 12 over 1, that is 12. So, ano mga possible factors ng 12? Positive or negative 1, positive or negative 2, positive or negative 3, positive, negative 4. Medyo marami-rami lang to mga Lodi. Positive or negative 6, positive or negative 12. What if kinonsider naman natin dito is yung 6? Tapos ito yung 2. So, parang isipin mo na lang, 6 tsaka 2. So, pwedeng 6 over 2, that's 3. Nandito na siya. Yung 6, ang factors ng 6 ay 3. So, possible yung plus or minus 3. But 3. 3 over 2, sorry. Bakit 3 over 2, Sir IJ? Nalito na po kami. Kasi kumbaga yan, pwedeng 6 to, tapos ito is 4. So, ang mga possible factors ni 4 is, di ba, 2. So, parang 6 over 4, that's 3 over 2. Ganun lang siya. So, kailangan nyo lang ilista lahat ng possible values ng Q over P. Let's say ito yung P natin, ito yung Q. So, ganun lang siya. So, you have to list everything. Although, medyo trial and error na matagal gawin. Kaya dapat, makuha mo muna yung isa, tapos magiging domino effect na siya. So, pwede rin yung positive or negative 1/2. Meron pa bang pwede, Sir IJ, kapag 12? So, ano bang kapag 4 to? Ang factors ng 12 over 4, 3. 6 over 4, so 3 abs, nandiyan na siya. 4 over 4, that's 1, nandiyan na rin. 3 over 4, huwag natin kakalimutan. Plus or minus 3 over 4, also plus or minus 1 over 4. So, if I'm not mistaken, ito na yung mga possible values natin. So, anong gagawin natin dyan, Sir IJ? Paano natin malalaman yung 7 roots niyan? So, pwede mo i-testing lahat yan. Pero pwede mo munang i-test yung 1. Kapag 1 kasi, parang tatanggalin mo lang yung coefficient Kasi ang 1 raised to any number is equal to 1. Mga idolo. So, anong gagawin natin yan? Parang 4 minus 19, negative 15. Minus 3, negative 18.
plus 5, negative 13 plus 9, negative 4 plus 28, that's positive 24 plus 12, that's 36, so malabo. So what if try natin yung negative 1? So ganito gawin natin, gamit tayo ng synthetic division. Okay, we have to use synthetic division. Baka nakalimutan yung synthetic. Balik po kayo sa grade 10 topic, mga idolo. Especially dun sa mga college students na nagtitake ng DE. So, paano natin isi-synthetic yan, Sir IJ? So, we have 4. Wala kang m to the 6. Dapat arrange mo muna in descending order. Pababa yung exponent. 0. Ulitin ko, bakit 0? Walang m to the 6. Negative 19, negative 3, positive 5, positive 9, 28, tsaka 12. Try natin mga idolo yung negative 1. Kasi di ba yung 1 hindi siya nag-satisfy. So try natin yung negative 1. Paano ulit yan, Sir IJ? Bring down ng 4. 4 times negative 1. You are correct. That is negative 4. I-add mo lang. Negative 4. Ganun lang. Bring down, add, times, etc. Kailangan, makuha mong remainder dito, 0. Para masabi na factor po siya. So, negative 4 times negative 1, that's positive 4. Just add, negative 15. Negative 15 times negative 1, positive 15, mga idolo. Negative 3 plus 15, 12. Negative 12, negative 7 times negative 1, positive 7, mga idolo. So, this is 16 times negative 1, negative 16. Tama? Negative 16, 28 plus negative 16, 12. 12 times negative 1, that's negative 12. 0. Okay, check. Negative 1 is a factor. Okay? So, ibig sabihin, mag-proceed na tayo sa kasunod. Dahil yung plus or minus 1 natapos na, pwede nating itry yung iba pang possible roots. So, try natin yung positive 2, mga idolo. So, gawin natin ito, positive 2 naman na siya. Okay? So, try natin ha. So, you have 4 times 2, that's 8. 4, 8, negative 7, negative 14, negative 2, negative 4. Same process lang po, hindi po siya mabilis. It's just multiply, add, etc. So, this is negative 11 times 2, negative 22. Negative 6 times 2. Okay, correct ka dyan. Negative 12, 0. Okay, check. Ibig sabihin, 2 is a factor. Pwede mo ulit itry si 2. Kumbaga, from 7th degree, naging 6th degree na siya, naging 5th degree na, mga idol. So, pwede mong itry ngayon si 2. Pwede mo namang ulitin ulit. Pwede mong itry si 1. Kaya lang yung 1, malabo. Kasi 4 plus 4, 8, minus 7, 1, minus 2, negative 1, minus 11, minus 6. So, di ba, hindi na siya magiging 0. So, try natin positive 2. Try lang muna to mga idol, ha. Pag hindi gumana, try kayo ng iba pa. So, try mo na yung negative counterpart. Kasi possible na mag-repeat. So, medyo, lengthy yung video na to. So, bring down 4 times 2, that's 8. 12, 24, 17 times 2, that's 34, 32. Ito, malabo na to agad mga idol. Hindi ko na itutuloy. Bakit, Sir IJ? 32 times 2, 64. Pag inad mo, positive na. Magiging positive. Malabo na yung maging 0. So, palitan natin to, gawin natin negative 2. Okay, buray natin to mga idolo. Okay, so try natin si negative 2, Sir IJ, ha. 4 times negative 2, negative 8. So, this is now negative 4, mga idol. So, negative 4 times negative 2, that's positive 8. 1 times negative 2. Negative 2, negative 4 times negative 2, positive 8. Negative 3 times negative 2, positive 6. 0, check. So, yan, meron na tayong tatlo. Swerte, Sir IJ. Okay, eto na next, mga Lodi Kicks. Ito yung medyo mahirap na kasi napunta ka na dito sa point na ito 4, ito negative 3 na. Hindi na pwede yung mga 1 eh. Hindi mo na nakuha yung positive 1, yung mga negative 1. Tapos yung 2 ay negative 2, tapos ka na. So, pwede mo lang itry yung mga fractional na possible roots. Like 1/2, 3/2, 3/4, etc. So, pwede tayo mag-start sa positive 1/2. Okay, so try natin yung 1/2 mga idolo. So, 4. 4 times 1/2 mga Lodi Kicks. So, that is, ilan yun, Sir IJ? So, 4 times 1/2 is positive 2, negative 2. Negative 1, 0. 0 times 1/2, 0. Negative 4 plus 0, that's negative 4. Negative 4 times 1/2, that's negative 2. Bawal yan, Sir IJ. So, try natin si negative 1/2 now. So, wait lang, nasan ba yung pambura ko? Okay. So, medyo mahaba lang itong mga Lodi Kicks. Sana manood pa rin kayo kahit
Medyo mahaba yung video natin. Burahin ko lang to mga Lodi Cakes. Pwede nyo namang i-post if gusto nyo makita ulit. Ayan. So, ano na mangyari, Sir IJ? Try natin si negative 1/2. Hindi gumana si positive 1/2 eh. So, you have 4 times negative 1/2. That's negative 2, negative 6, positive 3, positive 4 times negative 1/2. Alright, that's correct, idol. So, 4 times negative 1/2 is negative 2. This is negative 6 times negative 1/2, positive 3, 0. So, this is check, mga idol. Pero, guys, ito po ang tatandaan ninyo. Okay? Dahil ito, may fractional part, dapat ito, i-divide nyo to sa 2. Kasi 1/2 yan eh. Kumbaga, medyo trick part lang doon. So, kailangan nyo siyang i-divide sa 2 pa. Para ang magiging next na step is magiging 2, negative 3. Tapos ito is 2, negative 3, mga idol. Kumbaga, you are now down to a cubic equation kasi 4th degree to 5th, 6th, 7. So that is 2m cubed minus 3m squared plus 2m minus 3 equals 0, which can easily be factored kasi nakikita nyo, 2 negative 3, 2 negative 3. So pwede mo na siyang i-grouping, which is m squared multiplied by 2m minus 3 plus 2m minus 3. So, common yung 2m minus 3, right? So, pwede kang maglagay ng 1 dito. So, you will come up with m squared plus 1 and 2m minus 3 equals 0. Kapag kinumpute mo to, this is plus or minus I. And ito naman is 3 halves. So, kumpleto ng mga idol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then, i-form na natin yung differential equation natin na general solution. So, we have y equals, simula tayo dun sa negative 1, c1 e raised to negative x, positive 2, c2 e raised to 2x, negative 2, c3 e raised to negative 2x, negative 1/2 plus c4 e raised to negative 1/2 x, plus c5 e raised to 3 halves x. Sir IJ, paano pag imaginary? Dahil walang real part, automatic trigonometric, lang yan, form. So, ito yung magiging coefficient ng sine and cosine natin sa loob. So, that is plus C6 sine x plus C7 cosine x. Or this can interchange naman. So, ito na yung pinaka-final answer sa question mo, Idol Jobert Molino. Ulitin ko po, it's a matter of synthetic division. Kumbaga, kailangan mabilis ka lang. So, paano tayo mapapabilis, Sir IJ? Especially kung walang calculators. Practice, practice, practice. Kailangan ma-identify mo agad ano yung magbibigay sa'yo ng remainder na 0. Doon ka madadali kasi if medyo mabagal ka. So, kailangan bilisan mo, Lodi. Kagaya nito, di ba nakuha natin negative 1, positive 2, negative 2, negative 1 wala naman nag-repeat eh. So, hindi natin kailangan lagyan ng x. 3 halves tapos plus or minus I na sine and cosine. Bakit siya naging sine and cosine, Sir IJ? Kasi wala naman siyang real part. Kung may real part, Sir IJ, anong gagawin namin? Lalagyan natin ng e raised to ax kung ano yung real part niya. Sana na-refresh kayo or na-recall sa problem natin mga idolo. And thank you so much sa support sa channel natin. Kita-kits sa mga next tutorial videos natin and advance Merry Christmas and antayin nyo na lang yung raffle mga idol. Bye-bye and God bless.